Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Magandang araw po sa lahat. Magsama-sama po tayong magbulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Tayo po sandali ay dumulog sa ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong habag at biyaya. Marami pong salamat sa walang sawa mong pagpapala at pag-iingat sa bawat isa. Patuloy namin itinitiwala ang aming buhay sa iyong mga kamay at pag-iingat. Salamat po sa panibagong araw at pagkakataon. Tulungan po kaming matupad ang iyong kalooban. Bigyan niyo rin po kami ng pag-unawa sa iyong salita. Pagkaloob po kami ng katalinuhan at kapahayagan sa aming pagbubulay. Tulungan po kami na ito ay aming isagawa sa aming buhay. Sa iyo po namin itinatalaga ang oras at araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Atin pong basahin ang aklat ng Mateo 4, talatang 12 hanggang 17. Ito ang kwento matapos ang panunukso ng dyablo sa Panginoon sa ilang. Ang sabi roon, nang marinig ni Jesus na si Juan ay naibilanggo, pumunta siya sa Galilea. Mula sa Nazaret ay pumunta siya sa Capernaum at doon nanirahan. Ito ay nasa tabi ng dagat sa may hangganan ng Zebulon at Neftali. Ginawa niya ito upang matupad ang inihula ni Propeta Isaias na nagsabi, ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa bayong Jordan, Galilea ng mga hintil. Ang mga taong nananahan sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Sumikat ang ilaw sa kanila, nananahan sa puok at lilim ng kamatayan. Mula noon, nagsimulang mangaral si Jesus. Sinabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng langit. Matapos magtagumpay ang Panginoon laban sa panunukso sa kanya ng dyablo sa ilang, nagtungo siya sa Capernaum mula sa Nazaret at dito siya nanirahan. Karamihan sa mga himalang ginawa ng Panginoon sa 3 taon niyang public ministry ay isinagawa niya rito. Pero bakit dito nagtungo at ito ang pinili ng Panginoon na maging tirahan? Walang binanggit ang lumang tipan kaugnay sa Capernaum maliban sa ito'y tinukoy na bayan ni Propeta Nahum. 16 na beses naman itong binanggit sa 4 Gospels. Ang paglipat dito ng Panginoong Hesus mula sa Nazaret upang manirahan at maging base ng kanyang public ministry ay bilang pagtupad sa hula sa aklat ni Isaiah doon sa Isaiah 9 verses 1 and 3. Makikita din natin sa verse 14 ng Mateo 4 ang katuparan nito. Ginawa niya ito upang matupad ang inihula ni Propeta Isaias. Ang 5 sa 12 disipulo ng Panginoon ay dito nagmula. Ang pagpapagaling sa anak ng isang senturyon, ang pagpapagaling sa biyanan ni Pedro, ang pagpapagaling sa isang paralitiko na inilusot sa bubong ng isang bahay at ang pagbuhay sa anak ni Jairus ay ilan lamang sa mga himala na ginawa ng Panginoon sa lugar ng Capernaum. Ayon sa tala ng 4 Gospels, ang Capernaum ay isang maunlad na lugar sa bayan ng Galilea at isa sa mga pinakamaunlad na distrito sa lupain ng Palestina. Itinuturing din itong mahalagang lugar ng imperyo ng Romano. Ang sabi sa Mateo 11 talatang 23, ikaw naman Capernaum, itinaas ka hanggang sa langit. Ayon sa mga scholars, ang salitang itinaas ka hanggang sa langit ay nangangahulugan na ang Capernaum ay literal na nasa elevated na lugar. Ayon naman sa iba, ito ay nangangahulugan ng pride na nararamdaman at ipinapakita ng mga residente doon. Ang obserbasyong ito ay ayon na rin sa mga tala kaugnay sa lugar na nagpapakita na ang Capernaum ay hindi lamang maunlad kundi itinuturing ding mahalagang lugar ng imperyo ng Roma. Ano pat nagtayo sila ng detachment dito at ipinagpatayo ang mga tao sa lugar ng sariling sinagoga na ginastusan ng imperyo ng Roma. Ayon sa mga scholars, maraming high-ranking officers ng Roman army ang naninirahan sa Capernaum noong kapanahunan ng Panginoong Hesus.
Ayon sa Bible Dictionary, ang kahulugan ng pangalang Capernaum ay Field of Repentance o City of Comfort. Taliwas sa kahulugan ng pangalan nito, sa huli, ang Capernaum ay tumanggap ng parusa bunsod ng hindi nila pagsisisi ng kasalanan at hindi pagtalima sa panawagan at babala ng Panginoon. Ipinangaral ng Panginoon ang pagsisisi sa kasalanan at nagbigay ng babala sa trahedyang sasapitin nito at ng mga tao dito kung hindi nila pakikinggan ang babala at tumalikod sila mula sa kanilang mga kasalanan. Nirebuke ng Panginoon ang Capernaum dahil sa kanilang kawalan ng pagsisisi at pananampalataya sa kabila ng maraming himala na ginawa ng Panginoong Hesus na nasaksihan ng mga taga roon. Ang sabi sa Mateo 11 talatang 23, "Ikaw naman, Capernaum, itinaas ka hanggang sa langit, ibababa ka naman hanggang sa Hades. Ito ay sapagkat kung ang mga himalang ginawa sa iyo ay sa Sodoma nangyari, mananatili sana ang iyong araw hanggang sa araw na ito." Sa Lucas 10 talatang 15, ganun din ang sinabi, "Ikaw, Capernaum, na itinaas sa langit ay ibabagsak sa Hades." Ayon sa mga talatang ito, lumalabas na mas naging matigas pa ang ulo ng taga-Capernaum kaysa sa Sodom na pinuksa ng Diyos dahil sa sukdulan nilang kasalanan. Ang trahedya na binabala ng Panginoon laban sa Capernaum ay natupad. Ano pat ang eksaktong kinalalagyan ng nasabing lugar ay hindi pa rin makita at mapagkasunduan ng mga scholars at mga archaeologists. Kumbaga ito ay nabura sa mapa na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang eksaktong kinalalagyan nito. Ganon ang naging parusa ng Diyos sa Capernaum dahil sa kanilang kabiguan na pakinggan ang babala at panawagan na sila'y magsisi mula sa kanilang mga kasalanan. Anong aral ang pwede nating makuha sa mga talata at kwentong ating nabasa? Bukod sa pagtupad ng Panginoon sa hula ni Propeta Isaias kaugnay sa pagtira sa Capernaum, marahil kaya napili ang nasabing lugar sapagkat ito ay kumakatawan sa kondisyong espiritual at moralidad ng bayan ng Israel ng mga panahon na yun. The general condition of the environment was relatively safe and comfortable. Kaya nga ito itinawag na City of Comfort. At dahil sa kalagayang ito, pakiramdam o marahil inaakala ng mga tao doon na hindi nila kailangang magsisi sa kasalanan. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit ito itinawag na Field of Repentance dahil nangangailangan nga sila ng pagsisisi. Hindi ba't kadalasan kapag ang tao ay nakakaranas ng maluwag at maayos na pamumuhay, tila baga tingin nila ala namang problema and everything is okay. Kapag wala o mababa ang mga banta at panganib sa buhay, nagiging complacent ang tao. Pero kapag nasa masidhing pangangailangan at sitwasyon naman at wala silang magawa, doon nila nakikita ang pangangailangan para sa Diyos at doon masigit niyang naaalala ang Panginoon. Ganito naging kalagayan ng taga-Capernaum. Maayos at maunlad ang kanilang sitwasyon. Mahalaga sila sa imperyo, kaya ito ay nagbigay sa kanila ng pride and wrong sense of security. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng 3 taong pakikinig sa babala at panawagan ng Panginoon, sa kabila ng kabi-kabilang himala, tila baga hindi man lang natinag ang mga tao ng Capernaum. Maaaring masagana at maluwag ang buhay ng Capernaum, subalit sa kabila ng ipinapakitang economic stability ng nasabing lugar, hindi maitatago ang spiritual bankruptcy ng mga tao doon. Marahil ito ang dahilan kung bakit napili ng Panginoon na dito manirahan sapagkat kabaligtaran sa kahulugan ng pangalang Capernaum na City of Comfort or Field of Repentance, sa kabila ng kanilang kapayapaan at kasaganaan, nanagana rin ang kasalanan at nangangailangan ito ng pagsisisi at pagtalikod mula sa kanilang pagkakasala. Naging matigas ang ulo ng mga tao. Marahil bunsod na rin sa nararanasang kaunlaran, ano pat dinatnan ito ng trahedya na bunga ng kanilang pagwawalang bahala sa panawagan at babala ng Panginoon na sila ay magsisi. Binigyan ng maraming pagkakataon ng Capernaum na magsisi, pinagpakitaan ng maraming himala, ngunit mas pinili nilang huwag pansinin ang babalang ito na humantong sa pagkawasak ng nasabing lugar at pagkapahamak ng mga residente doon. Ang mensaheng ito ang siyang laging mensahe ng Panginoon sa lahat. Ang lahat ay tinatawagan,
Marami at samot-saring babala ang naririnig at nasasaksihan ng lahat, subalit marami pa rin ang nagwawalang bahala at hindi pinapansin ang babala at panawagan. Itinakda ng Panginoon ang araw ng pagsusulit at paghahatol sa lahat at hindi makapagdadahilan ng sinuman. Walang may dadahilan ng bawat isa na hindi natin alam at hindi tayo nabigyan ng paalala. Malinaw ang panawagan at babala ng Diyos. Magsisi sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Bagamat ang kaligtasan ay libreng regalo ng Diyos, subalit ito ay matatanggap at matatamasa lamang ng bawat isang handang tumalikod sa kasalanan at mamuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Mahaba ang panahon at maraming mga himala at tanda ang ipinapakita ng Panginoon sa nalalapit niyang pagdating. Hindi nagbabago ang panawagan. Kailangang magsisi ng kasalanan bago pa mahuli ang lahat at dumating ang pagkawasak at hatol ng Diyos sa lahat ng tumalikod sa Kanya. Huwag nating hayaan na ang ating pride ang humadlang sa paglapit natin sa Panginoon. Ang mga pangyayari sa ating paligid ay isa lamang sa paalala ng Diyos na mangyayari ang lahat ng Kanyang pangako at mga babala. Habang may pagkakataon pa, ay pakinggan natin ang panawagan. Magsisi tayo, talikuran ang ating kasalanan. Huwag nating hayaan na humantong tayo sa tulad ng kinahantungan ng bayan ng Capernaum, na pagkatapos ng marami at mahabang panahong panawagan para sa pagsisisi, humantong sila sa kamatayan at pagkawasak dahil nabigo silang pakinggan ang panawagan ng Panginoon. Tayong mga nangaligtas, tinawag tayo ng Panginoon upang isugo at patuloy na mangaral at magbigay ng paalala sa lahat. Walang ibang paraan upang maiwasan ang hatol ng Diyos. Walang ibang daan at paraan para makapasok sa kaharian ng Diyos kundi sa pamagitan lamang ng pagsisisi. Ang sabi ng Panginoon sa verse 17 ng Matthew chapter 4, magsisi ang lahat sapagkat malapit na ang paghahari ng langit. Idalangin natin na marami ang tumugon sa panawagan, marami ang makinig sa babala, at marami ang magsuko ng kanilang buhay sa Panginoon bago pa mahuli ang lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya at pagmamahal mong patuloy mo kaming binibigyan ng paalala at pagkakataon. Dalangin po namin na hipuin mo ang puso ng aming mga mahal sa buhay, kaibigan at mga kababayan. Ilapit mo po sila sa iyo. Gamitin mo po kami na maging tagapaghatid ng babala at magandang balita na sa iyo ay may kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tulungan mo rin po kami na laging magpakumbaba sa iyong harapan at lagi naming maisaisip na kami ay mga benepisyaro lamang ng habag at biyaya mo. Panginoon, idinadalangin din po namin sa iyo si Raul Tongol na nasa ICU sa oras na ito. Mahabag ka po sa kanya. Ibangon mo po siya mula sa kanyang karamdaman. Pangyarihin mo ang iyong kalooban at tulad ng iyong pagpapagaling sa marami, pagalingin mo rin po ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa at magtulak ang sitwasyon niya sa kanyang buhay patungo sa pagsisisi niya ng kanyang kasalanan. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig at biyaya at sa iyo po namin siya itinitiwala. Marami pong salamat. Pagpalain mo rin po ang bawat isa sa amin na nagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Hanggang sa muli, God bless us all. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.